We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Red tide padayon yung nag-aapekto sa pilakabahin sa Capiz, Aklan kag Iloilo. Ang diesel kag kerosene nagsaka subugod-subong nga aga. Apang gasolina nagapabilin sa presyo sini humalin sa nagligad nga simana. Presyo sang Noche Buena items kag tip sa mga konsumidor tutukan ta sa Spotlight. Hi there mga puso, bugtaw na, adlaw na. Good morning, good morning, good morning. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi John. Good morning Adrian. Adlaw ka sang Martes, November 28, 2023. Balunta naman nagkapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala. Live diri sa GMA Iloilo Station. Martes na no. Ako naman si Eden Priatos live na live. Gikan diri sa GMA Bacolod Station sa Bungaga. Dala sa gyapon namon ng mga dalagaw ang mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Merry Christmas ha. Pila ka mga manugbaligya mga puso. Nagpasaka na sang presyo sa itlog bangod sa amat nga pagtaas sang demand. Samtang pila ka mga bakery mag-a-adjust sa presyo sa mga produkto kung magmahal pa ang presyo sang itlog. Si Zen Kilantang nakatutok. Natalupang danikit nga kada semana nagasaka sang 5 pesos, tubdob 10 pesos ang isa ka tray sang itlog. Suno sa iya, halos na sila makaginansya bangod sang kamahal sang presyo sang itlog. Diri sa Pavia Public Market, 255 tubdob 290 pesos ang baligyan ay sang isa ka tray sang itlog, depende sa kada kuon. Basta lapit na December, in demand, syempre kaka-short man ang supply kang itlog. Kaya may mga cakes, mga bakery nag-order. Damo, nag-order. Bangod sang pagmahal sang presyo sang itlog halin sa mga nagasupply sa ila, napilitan nga magpataas sang presyo ang mga negosyante. Wala kami may mo alang-alang hindi naman kami magsaka kay nagapasaka man naman supplier. Ang iban nga vendor nagapangita naman sang barato nga supplier. Nagsaylo ko kang supplier ko, tinlain man supplier subong medyo nubo-nubote kung nubukwa mo, nubo man nabaligya mo. Samtang ang iban nga bumalakal nagakinot na sa pagkonsumo sang itlog. Pangbaligya. Gamay-gamay lang. Paidog-idog. Ginalantaw sa mga manugbaligya nga posible pa nga magtaas ang presyo sang itlog subong nga holiday season kasunod sang pagtaas sang demanda kapareho sang cakes and pastries. Sunod sa pila ka tagdumalahan sang bakery kung nagpadayon ng pagsaka sang presyo sang itlog, mag-a-adjust man sila sang presyo sang ila ginabaligya nga produkto. Kaya syempre malain ang costing, mamahal ang ingredient. So kailangan naman mapamahal man sa among product para makabawi kami. Nagabilis ang 8 pesos and 50 centavos ang small-sized egg, 9 pesos ang medium, 9 pesos and 50 centavos ang large, kag 10 pesos naman ang presyo sang jumbo size. Sa subong ang presyo sang whole chicken, ang yara na sa 190 pesos ang kilo. Posible nga magtaas pa ang presyo sini bangod maiwat na ang supply sa manok sa probinsya. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa mga mahilig dira sa pakinhason, magpangita na isang iban pa nga pwede kuhaan sa inyong iga-konsumo. Base sa Shellfish Bulletin No. 27, yung pagwa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources on November 24, padayon nga nag-aapekto ang paralytic shellfish poison o toxic red tide sa Sapian Bay. Sakop sinia coastal waters ang kabanwahanan sang Ivisan kag Sapian sa probinsya sang Capiz, kag kabarangayan sang Mabukyaw kag Kamansi sa Banwa sa Batan Aklan. Positibo man sa red tide ang mga baybayon sang Pilar, President Rojas kag Rojas City sa Capiz, subong man ang Gigantes Island sa Carles, Iloilo. Pandam sang BFAR 6, delikado ang pagkonsumo sang tanan nga sahi isang pakinhason kag alamang nagikan sa among mga lugar. Apang pwede naman nga magkaon sang isda, lukos, pasayan kag kasag. Basta preska lang ang mga ini kag kuwaon gid ang hasang kag kasudlan, tinluan man sang maayo antes lutuon.
Kapuso sumugod naman sa bungaga, epektibo ng bago nga presyo sang gatong. Base sa datos sa gikan sa mga oil company players, ang presyo sang diesel ang nagsaka sang 30 sentimos kada litro. Ang kerosene nagsaka naman sang 60 sentimos o kung 65 sentimos kada litro. Wala naman sa paghulag sa presyo sang gasolina. Butsilingon, nagapabili nini sa presyo sinihumalin sang nagligad nga semana. Lain pang ginapangita sang Dumangas Police si Josel Maderse nga ginatudlo gunman nga nagpatay sa 65 anyos nga mangunguma sa barangay Balabag, Dumangas sa gitkilala kay Abelardo Siva Domingo sang gabi. Base sa pagpangusisa sa kapulisan nagapungko sa teres sa iya balay ang biktima sang nag-abot si Maderse, 36 anyos kag residente sang barangay Kipot, Haniway, kag si Alex Alog, 48 anyos nga hinablosman lang sang biktima. Sila ang nag-inom-inom upod ang bata sang biktima nga si Zacarias kag abyan sini. Sang nagtalikod si Zacarias agud nga magkuha sang screwdriver siya ang nakabati sang lagtik. Sang ginlantaw sini, iya nakitaan nga ginatayaan sang pusil ni Maderse ang iya amay kag gintiro. Igo sa dughan ang naagom sang biktima nga gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Nadakpan sang Dumangas Police Station si Alog, samtang nakapalagyo naman si Maderse. Sa investigasyon sa kapulisan, may daan nga away si Alog kag ang biktima apang nahusay naman ini. Padayon sa gihapon ng investigasyon sa kapulisan sa motibo sang krimen. Usually, wala maglukulong ka kanto gani na di si Alex Along sa ilabalay. Sa nga mo lang to kung sabi nga timpo nga nagkanto sa akin, kaupod yung paning isa masuspitsado. Kag sa iban pagin yung mga balita mga puso, may person of interest na ang manapla PNP kaangot sa lalaking nga nasapuan nga patay sa katubuhan sa barangay San Pablo. Sa mga banwa sa Negros Occidental nga may pilas sang pagkatiro sa ulo kag iban pa nga bahin sang lawas sini. Ang biktimang gikilala kay Juni Rebaton. Base sa investigasyon sa PNP November 23 sa gabi, sa naghalin sa iya balay si Rebaton kag naglisensya nga magpadulong sa namatyan apang wala na nakabalik pa. Sa pagpangusisa sa kapulisan, wala sang kaaway ang biktima sa ila lugar. Pabalik-balik ang ako ng investigador kaya na ginapanda kung kasi makakita pa kami or may mga pabindong na witness na nakakita. Bangod sa shear line, gintupan sang madamol nga ulan ang Northern Samar sa nakaligad nga inadlaw. Base sa datos ang pag-asa halin sa November 1 tubtob November 23. Makitaan ang duag blue nga mapa sa Northern Samar, kag sa iban pangabahin sa Samar, Sorsogon kag Masbate. Buod silingon sini, nakarecord ang mga lugar sang above normal rainfall amount. Duag blue man ang pila ka lugar sa Panay Island kag Davao Region. Near normal rainfall amount naman ang mga lugar nga duag green, samtang ang yellow kag pula. Below, kag way below normal rainfall amount, nga ang bot silingon. Mahina ang pagtupa sang ulan sa among mga lugar halin sang November 1, tubtob November 23. Sa karon posible sa gihapon ang pagulan nga tuga sang hangin amihan, easterlies, kag mga local thunderstorm. Tubtob sa pagsulod sang Desyembre, wala sang ginalauman nga bagyo nga nagaporma ukon manugsulod sa Philippine Area of Responsibility base sa wind forecast sang Metro Weather. Subong nga aga, posible ang pagtupa sang ulan sa pila ka bahin sa Panay Island base na sa rainfall forecast sang Metro Weather. Karon sa hapon, magaulan man sa iban pagid nga bahin sang Western Visayas. Kagbara naman sa ating globalita mga kapuso, isang cargo ship naglugdang sa kalalawran sang pungsod Greece. Isa ka persona patay samtang 12 ang missing. Sa Thailand naman, mga amo baogin pakaon para sa pagpasanyog sang turismo sa isa ka probinsya. Nakatutok Julius Bilacaol. Isang napatay samtang 12 ang missing matapos maglugdang ang cargo ship nga nagakarga sang asin. Kag may 14 ka mga tripulante malapit sa isla sang Lesbos sa Greece. Ang Comoros flagged Raptor ang nagikan sa El Dikila port sa Egypt kag padulong kuntani sa Istanbul, Turkey sa nag-angkon sang mechanical failure. Gani nagpatigayon ini sang distress call. 8 sa mga crew sini ang Egyptian, samtang ang iban ang ginatapuan sa mga Syrian kag Indian national.
Linibo ka mga amo ang ginpakaon sang preska nga mga prutas. Ulutanon kag dessert sa Lopburi Province sa Thailand sa selebrasyon sang tuigan sini nga kapistahan. Ang festival ang yara na subong sa ika-35 sini nga tuig. Tinutuyo sini nga mapasanyog ang turismo sa among nga probinsya nga puloy-an sang 10th century Praprang Samyot Temple. Sa pihak sang pagpaningwa sang gobyerno nga maka-attract sa mga turista, ang mga lokal nga trabahador ang nagakabalaka naman sa nagasaka nga numero sa mga amo nga nagaapekto sa ila pagpangabuhi. Sa pihak sang pagpaningwa sang gobyerno nga makontrol ang populasyon sa mga inihumalin sang 2018. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Bisan sa anong okasyon, kabahin sang selebrasyon ang pagkaon. Amo man sini sa tion sang Pasko kag sa pagsug-alaw sang bagong tuig. Gani para magiyahan ng mga publiko, ang Department of Trade and Industry nagpagawa sang price guide sa Noche Buena items. Base sa guide, mayara sa mga produkto nga nagsaka ang presyo. May nagapabilin sa daan sini nga bili, samtang mayara man sang nagbarato. Ang presyohan ay sang Noche Buena items talakayon ta subong nga aga sa Spotlight. Kaangot sini nga topiko makaupod ta subong nga aga ang Information Officer sa Department of Trade and Industry Region 6, si Ma'am Judy Saho. Good morning, ma'am, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning mga kapuso and Sir John, maayong aga sa imo. Wow, grabing energy ni ma'am subong nga aga ba. Ma'am, kung basehan ta ang ginpagawa nga Noche Buena price guide sa nga DTI, madamo nga produkto ang nagsaka ang presyo. Pwede ta bala mahibaluan kung ano ang kabangdanan sa pagsaka sa presyo subong nga holiday season. Kay Sir John, so sang last November 22, nag-release ang DTI sang Noche Buena price guide. Kung sa diin, may 12 dira ka categories sang mga Noche Buena products, no? So, sa 240 ka items dira, Sir John, 152 gid ka items ang nagsaka, no? Out of this, 152, sa 12 ka items sini, no? Iba-iba, sir, ang rason nga ang nagsaka ang presyo. For example, sa ham. Ang ham nagsaka ang presyo because nagsaka ang price ng raw materials and packaging materials, and of course nagsaka man ang presyo ng baboy. For the fruit cocktail, nagtaas ang presyo ng local raw materials, especially ang prutas and sugar, and of course ang packaging materials, which is ang lata, no? And also nag-weaken ang Philippine peso against the US dollar. For the cheese, no, Sir John, amo gid yung pinakataas nga gin-increase for this year from 1 peso and 50 cents to 49 pesos gid, no? So for the cheese, nagsaka because of high cost of raw materials, labor, power, and delivery cost, and of course affected kita by inflation, no? And nag-weaken ang peso. For the mayonnaise naman, nagtaas ang cost of soybean oil, no? Same with the sandwich bread. And lastly, no, for the pasta, nag-increase because of nag-increase man ang price ng raw materials like flour and wheat, no? For the spaghetti sauce and tomato sauce, same, no? Nag-increase ang local raw materials, ang tomato paste, sugar, and packaging materials, no? So, dako gid no ginsaka for this year, Sir John. Ma'am, naibaloan taman nga madamo ang nag-experience subong sang kapigaduhon. Apang basta gani Pasko kag bagong tuig ang aton kauturan, ang nagapainggid sang ila nga budget para may inughanda sila nga pagkaon. Sa ila pagpamakal, ano bala ang mahatag tanga tips sa ila para mahambal tanga di kalidad man sa gihapon nga produkto ang ila makuha. Okay, so ang tips natin for our consumers, no? Una, gamiton natin ang price guide nga gin-release ni DTI no last November 22, no? So we need ubraon natin siya nga guide no sa ating pagpamakal kay dira nakabase kung diin ang may pinakanubo nga presyo, no? Second, ugalion natin nga mag-compare sang products, no? Diin ba lang mas okay para sa inyo based on your preference, and of course based sa inyo nga budget. Next, ang aton mga expiration dates, no, i-check it naton, no, because we are buying food items. So dapat importante gid na ang baklo naton hindi expired, no, and of course dapat may price tags nga nakabutang to check, no, if insakto no sa aton nga price guide ginpagwa.
Next, of course, ang quality of the products. Dapat magbakal lang kita sa mga trusted lang naton nga retail stores, no? Hindi kita magbakal sa mga binit-binit lang, no? Para maiwasan man naton nga makabakal sa fake nga Noche Buena products. And of course, kay Sir John, lapit na lang ang holiday season, no? Sa mga malls and stores, usually may mga pa-promo na sila and discounts, no? So take advantage of that, no? If may mga diskanto caravans and if may naka-bundles nga products, no, mas makabarato gid kita. Ma'am, pananglita naman nga mayara sa mga negosyante nga mga pamintaha o kung nga magpatong pagid sang dugang sa aton price guide paano makareklamo ang aton mga consumer kag ano ang manginatikang o aksyon sang DTI sa sini nga mga negosyante. Okay, so remind lang nato, no, sir, nga ang Noche Buena products, hindi ni siya nakabutang sa suggested retail price bulletin, no? These are suggested prices ang aton manufacturers sa retailers, no, kung pila ang ilang ipresyo. No, so as of last November 7, nag-meeting ng DTI with the manufacturers and nag-commit sila nga hindi sila mag-increase sang prices until December 31. If ever no may makita nga aton mga consumers no nga may nag-increase ang prices, pwede nila ipabalo sa DTI. Our lines are open. Pwede sila tawag sa amon, pwede ka-email at r06@dti.gov.ph. Pwede man sila ka-chat sa messenger namon sa amon nga Facebook page, no? Make sure lang na before kita mag-report, no, kompleto ang aton information as to what products ang ilagin bakal, din ina siya nga store, pila ang presyo, and of course may proof of transaction sila. Ma'am, ano naman ang mensahe nga luyag mo ipalabot sa publiko kaangot sa pagpamalaklon sang Noche Buena items? Again, no, kami sa DTI ginapanugyan gid namon, no, sa aton mga consumers to be vigilant sa pagbakal, especially food items ini siya, no. Again, check the labels, check the expiration dates, ang quality, no, kag nagkakaigo gid sang aton nga budget, no. So anytime nga may reklamo, our lines are open, Sir John, no, pwede gid sila ka-message sa amon. Kabay pa nga paagi sa aton istoryahan ay Ma'am Judy, mangin mas merry kag maang Christmas kag mangin mas happy ang New Year sang aton mga kapuso. Thank you very much. Good morning. Thank you, sir, and good morning sa tanan. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Group nagareklamo sa illegal parking sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Pila ka mga driver delayed kag mabudlay ang biyahe bangod sa illegal parking. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Liwat nga nagpalabot sa reklamo ang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association sa LGU angot sa mga illegal nga nagapark sa dalan sakop sang Istimawa kag Isnart Ledesma Street sa syudad sang Iloilo. Suno kay Boyat Parcon, presidente sang Iklahoda, nagaagunto ang mga driver bangod wala sila sang dulugan kung may manaog nga pasahero. Sa subong, kita nato na nga reklamo ato mga drivers, binigyan siya ato mga model jeep nga gutok dira dapat ani hindi ina dapat paparking ano i-clear na nga area ay dira may mga parker na kaya para nga spot ang pag-agi dira. Dugang nila, tuman kadelikado para sa mga pasahero ang pagdulog nila sa tungasang dalan. May posibilidad nga babungguan ang mga inisang nagasunod nga salakyan. Ang pila ka mga driver aminado nga nabudlayan man sa nasambit nga dalanon. Sa masami kuno sila ginadakop sang traffic enforcer kung may papanaugon nga pasahero sa tunga. Dili ang biyahe, tuod sa traffic na. Wala. Panaogan pasahero. Oo, tapos panaogan pasahero, dakpon kami. Kaya ito nyo, bawal ko panaog. Hindi pwede kayo baka tungin kami sa lugar. Takbo, wala kami mo, boss. Pero sa tonod, dahil ito wala kami. Panawagan subong sa Iklahoda sa LGU. Nga dapat kita tani tinuan na nga area, wala sing naga-double park. Kaga kayo na kung parking nila sa no city, kita naton nga kung maawa na manami ang smooth sa aton dila nga trapiko. Pagasekyaron sang Traffic Management Unit sang Iloilo City Government kung may loading and unloading areas ang ginatumod ng mga dalanon sa syudad. Dina-verify namon subong whether ang ini nga mga area may mga loading kag unloading zones, no? So meaning kung may loading and unloading zones,
dira lang gid sila ma-load kag unload ang aton nga mga public utility vehicle. Dugang ni Garbanzos, may ordinansa ang syudad kung sariin nagapahanugot sa mga salakyan nga mag-park basta makabayad. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Samtang masobra 500 ka mga manguma kag mamumugon ang nagtipon kahapon sa idalom sa Infante Flyover agad panawagan sa gobyerno ang nagahigong abulig sa mga manguma kag pagdugang sa sweldo. Ginsigitan sa mga nagtangbo ang sitwasyon sa mga manguma nga ginakulang sa materyales para makadungan sa pagsanyog sang teknolohiya bagay nga wala kuno ginahatag sa sektor sang agrikultura. Mas nagapigado pagid ang mga manguma sunod sa ila bangod ang bugas nga ginabakal sa gobyerno imported gikan sa guwasang pungsod. Luyag man sa mga mamumugon nga kadungan sa pagtaas ng presyo sa mga balaklon. Pataasan man ang sweldo agud makabangon sa kapigaduhon kag gutom. Ano mo nga pagpanagtag sang duta nga ginatil sa aton nga mga farmers kung wala na sila sang kasarangan magsuporta sang ilang binhi sang mga gamit kay wala na makitaga manufacture tanan ginabakal naton tanan ginarentahan naton sa pila ka adlaw magutom lang gid man ng mga Pilipino eh. Sa Bacolod City naman nagpasalig ang Bacolod City LGU sa 141 ka mga persona lakip na ang renters kag sharers nga maapektuhan sa redevelopment projects ng Manukan Country sa Barangay 12 nga wala sila sang dapat kablakan bangon magluwas sa duta o kun pabahay program para sa mga pamilya alalayan man ang mga estudyante. Sa pag-upisa sa demolusyon sa masunod nga tuig, plano sa LGU nga ideyahan ang transportasyon sa mga kabataan gikan sa araw property pabalik sa Barangay 12 o kun diretso sa ilang mga bulutuan. Posible man ayon sang LGU private partners kag investors sa moderno nga proyektong hatagan sang duga nga 6 ka bulan nga ligwa ang mga residente sa likod sa Manukan tubtob sa merkado nga nahimo na ilistaran sa madamo nga informal settler families. Ang 6 months ang ilayo. So, 6 months. But kung ano man we will give assistance kung anong concern nila. Kung let's say, problema nila ang eskwelahan, then we will make some support, some assistance nga ang mga kabataan na pwede dulong sa eskwelahan. May makalabot na bala sa finals ang NCAA Season 99 Men's Basketball o kung ma-extend pa sa ang isa kaadlaw ang hinampang. Ini ang aton mahibaluan karon sa hapon sa pagsugod sa ang semi-final matches ang 4 ka teams nga nakasulod sa Final 4. Una nga mag-enkwentro ang number 1 team nga Mapua Cardinals batok sa number 4 nga Benil Blazers tak na 1:30. Isa lang kadaog ang kinahanglan sang Cardinals para makalabot sa finals bangod sa twice to beat advantage nga dala sini. Ini ang pagasundan naman sang Sambua sa tunga sang number 2 team nga LPU Pirates batok sa number 3 nga San Beda Red Lions tak na 3:30 naman sang hapon. Ang Pirates ang nagabitbit man sang twice to beat advantage sa among hampang. Kapin 170 ka mga theater artists ang nagpasakop sa ikapito nga theater festival nga ginhiwat sa isa ka universidad sa Iloilo City. 21 performances ang ginpasundayag sa mga participants gikan sa 12 ka mga pungsod kaangay nilang sang Japan, India, Vietnam kag Malaysia. Isa ka matahong nga performance ang ginbida sang University of San Agustin Little Theater sa opening ceremony. Ini ang una kay gaynan nga ginhiwat ang nasambit nga aktibidad sa Iloilo City. Ginalauman nga paagi sa aktibidad mas mapasan yung pagit ang teatro sa syudad sang Iloilo. Nag-celebrate sa iyong birthday si Rabia Mateo po ng boyfriend nga si Jeric Gonzalez sa Hong Kong kag Macau. Sa Instagram may sweet message si Jeric para si Longa Beauty Queen nga happy 27th birthday kag syempre wala ginadula ang sweet words nga I love you. Napasana all naman ang netizens sa special moments ng couple. Nagpasalamat sa Naibaya Alonzo ng Derestrillo kung sa Atom kag Stella sa mga nagasuporta sa Love Before Sunrise. Wala kuno nagalao magduha ka mga bida nga ma-appreciate sang fans ang istorya. Bunga ini kuno sa ila kakapoy kapag hatag sang 100% sa ila trabaho. Kaya 8:40 p.m. balintaw ang Love Before Sunrise sa GMA Telebaban pagkatapos sang Black Rider.
Post anay sa trabaho bilang Rafael sa Black Rider, nag-chill. Si Mateo Godicelli, pinaagi sa pag-go-kart. Sisa ka video sini sa social media, makitaan nga nag-enjoy ng aktor sa sining aktibidad. Mga kapuso, ululupod tangalintawon ang mas maaksyon ng mag-isena sa Black Rider 8 p.m. sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Adventure mula sa dagat ang ginapangita mo kapuso sa Ross City Capiz. May isa ka magamay nga isla nga patod makasabat sa imong craving. Ini ang Mandatalinga Island nga kilalaman bilang Isla de Altavaz. Nahamtang sa ginabuluban ta 1 kilometro nagikan sa Baybay Beach sa Rojas City. Ining destinasyon sang pila ka mga pumuluyo nga maluyag magkuha sang pictures sa katahom sang isla. Gamit ang sakayan, pwede man nga malibutan ng isla para imugid makita ang katahom sini. Ining isa man ka manami nga spot para sa mga scuba diver. Ginatawag man ini nga Good Luck Island bangod sa pagpati sa mga mangingisda nga nagadala ini isang swerte sa mga sakayan nga ang ngalan ang nasulat sa isa ka bahin sang isla. Diyan mga puso, wala bala sa malain sa paggasto sa isa ka selebrasyon. Ang importante, wala kitang ginakulang sa aton budget. Kuna mo sining sitwasyon, pwede man nga magasto, santo lang sa aton masarangan. Matuod gid na Adrian suno gani sa American talk show host nga si Oprah Winfrey. Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Ang keyword diri mga kapuso, contentment. Dapat mangin kontento kita sa kung ano lang ang ara, kung ano lang ang aton masarangan para wala kita sa atubangon nga konsekwensya sa palaabuton. 27 days to go na lang. Pasko na. Madamog niyo salamat sa pagtutok. Diri sa sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami Lunes to Biyernes. May mo malato aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Red Priatos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!